Ngayon, hindi pa tayo nakakabawi weng sa flood control. Meron na naman tayong problema naman ngayon sa Senate Senado. impasse. No? Kamusta naman ang negosyo po ngayon, Ginoong Ortiz Luis? Very bad, no? Hindi nag-i-improve. As a matter of fact, nakita naman yung siguro yung hulang figure natin, GDP nito sa ano natin, 2.8, ano? Never tayo nag 2.8 sa GDP, below, be, be, hindi tayo nag-below 5% sa GDP natin for the last 25 years, except nung COVID, na nag 4%, tsaka nung last year, nag 4% something, you know. Ngayon, 2.8%, no? Yung unemployment is also increasing since from last year, no? Alam mo yan, inflation, inabot tayo ng 7.8. Buti, bumababa ng konti na ngayon. Inflation natin, parang yung lakas ng lindol sa Mindanao, eh. Yun ang problema. Tsaka ang investment, pakonti ng pakonti, halos wala, nakukuha na lang halos yung mga pagka nagbibiyahe si Presidente, kagaya sa Japan, tsaka yung pumunta rito yung Vietnam President, mayroong mga investment na nakuha rin. Pero other than that, ang confidence ng mga investors natin, mga turista, wala na. Kulelat na tayo dito sa ating rehiyon. Paano po ba natin mababawi ito, Sir Sergio? Sana, we were hoping, alam mo, nung umpisa yung flood scandal, na yan ang killer dyan sa ating confidence ng tao sa atin, wala nangyayari sa ICC, wala nangyayari sa investigation dyan sa Kongreso, tsaka dyan sa Senado, para tingin nila, wala. Hindi, yung hinahanap ng tao, hindi lumalabas. Ano? Sana masolve yun. Tsaka, mag-focus tayo ron. Huwag na yung kakalkalin natin yung mga nakakarangal ng istasyon, yung ibang yung alam na kasi ng mga investors, yung problema natin, yung 2025 budget natin, the most current budget na sinasabi. Halip na solve yun, madami pa yung problema ang nalalaman nila eh. Nadagdag pa nga itong nagkakagulo sa Senado, parang politically stable ang tingin sa atin ngayon. Ano? Pag ganito po ang sitwasyon, bagsak tayo sa 2.8%, mga ilang taon natin papasanin yung bigat ng epekto nito, Sir Sergio? Wala ba tayong kahalin tulad sa Asia, Sir Sergio? Tayo lang ba talaga merong ganitong klase ng GDP? Well, yung iba naman kasi GDP nila, mahihina, no? Maliit yan. Pero yung mga ekonomiya malalakas. Yung atin talagang para makaabot tayo, kailangan natin mag-grow ng mga 7-8% para makaabot tayo eh. Hindi eh. Naiiwanan pa nga tayo sa growth eh. Yung mga growth na yan, growth ng developed economies yan, yung mga ganyan percent. Pero hindi nyo nakikita na mababawi natin ito hanggang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028? Is that too soon? Hindi. Wala connection kay Presidente Marcos yan. No, sinasabi ko po, yung bawi nito. Ang mga investor doesn't care who are here. Pinag-uusapan, stability ng gobyerno. Tanong ko po kanina, yung effect ba nito? Gaano natin katagal papasanin yung bigat ng epekto nito? And ito ba yung ganitong klase ng pagbagsak ng GDP natin at paghina ng ekonomiya, magiging pangmatagalan ito? And I mean, hanggang bumababa si Presidente by 2028, ganito yung dadanasin natin? Hopefully not. Kasi yung mga investor na mga pledges ngayon, kaya sa Japan, mga 2 to 5 years yan, magkakatotoo. Pero importante, yung perception mawala. Hopefully, nung unang flood control, we were hoping that 2026, yung mga investors, mga turista, will start, will believe that in 2026, this year, we will solve it. Pero ngayon, lumalala eh. Parang feeling nila, hindi masosolve yan in the short term, no? Medium term ang tingin nila yan, no? Mga 2 years, gano'n. Yun ang sana ang masolusyonan ng ma-address. Ang focus natin kasi,
nando sa kung ano ng problema, hindi natin pinopokus yung attention natin sa ekonomiya, sa problema ng tao. O ngayon, merong ano rin sa crisis na naman dyan sa Mindanao, hopefully, mag-focus tayo, bawasan yung politika. Speaking of politika and flood control, hindi pa ba, yung perception ba ng negosyante, ganun pa rin? Parang hindi pa rin siniseryoso yung paghahabol doon sa mga nagnakaw ng pera ng bayan dyan sa flood control na yan? Considering na nadagdagan po yung big fish na nakakulong po ngayon, si Senator Jinggoy. Nakita naman kasi ang problema, yung mga inaasahan nila makukulong, wala pa nakukulong. Meron pa bang dapat asahang makulong mas malaki kay Jinggoy o doon sa iba pang mga nakakulong ngayon? Well, si Jinggoy, hindi naman pinag-uusapan noong una na dagdag lang yan Yung mga, alam naman na natin kung sino yung mga hinihintay, yung mga mastermind na hinahanap. Yun ang hinahanap hanggang ngayon, hindi sila happy rin sa lumalabas. Yung issue ng mali-maletang pera, Sir Sergio, naka-apekto ba yun sa confidence ng mga negosyante natin? Because issue siya ng corruption hindi ba? Of course. Dahil, alam mo, mga negosyante natin, may mga gustong mga mga ponduhan natin, kaya SME, kagaya niya mga export development. Tapos, pag naghahanap kami ng pondo ng araw, sasabihin niya, isa natin kukunin. Alam naman pala natin saan napunta. Okay. So, ang mensahe po ninyo sa gobyerno get their acts together. Parang ganon. Yes. Yung mag-focus tayo. Solve natin yung perception problem sa atin. Huwag na masyadong maingay. Kung meron tayong gustong gawin sa ibang quietly na, pero i-focus natin yung nakikita na sinosolve natin yung original problem. Yung 2025 budget na inabuso. Alright. Sir Sergio, salamat sa oras po ninyo. Good morning Magandang po. umaga po sa inyo. Maraming salamat din sa inyo at maraming salamat sa pagkakataong makapagbigay ng Thank you, sir. Thank you, sir. Si Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines, ECOP, Chairman, Emeritus, Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI.